what's up guys? Good evening. So for today's video, mag-unpack tayo ng flashlight na na-order natin sa Shopee. So bago natin buksan, shoutout nga pala sa mga kapwa ko bumbero dyan, ano? Either sa BFP or nagtatrabaho sa government, at mga kasamahan natin na mga fire volunteer dyan na patuloy na nagsisilbi ng libre, no? Shoutout sa inyo at ingat sa responde. Okay? So, ito ay umorder nga pala tayo ng flashlight sa Shopee kasi pag nagkakaroon tayo ng firefighting operation, especially pag mamapping tayo or nag-overhauling, so hindi natin makita na maigi yung working area natin, especially pag LED na kulay white, kasi nagbe-blend lang yung ilaw niya, yung liwanag niya, nagbe-blend lang dun sa usok. So, bali wala. So, kumuha tayo ngayon ng LED, pero kulay dilaw siya. So, para makita natin yung area na kung saan tayo mamapping or nag-overhauling. So, sa ganung paraan, makikita natin yung mga bakal, yung mga hazard na nandoon na pwedeng makapahamak sa atin habang nagtatrabaho tayo doon. So, ang brand pala yan nito, nabili ko lang to sa Shopee. So, ito pala ay Hexenfire DB57 XHP70. So, pwede din to sa outdoor camping, pang scuba diving, itong light torch na to. So, kumbaga sa ano siya, waterproof na. So, ipopost ko sa kung saang link ko na bili to para at least paano magkaroon kayo ng idea para sa mga gustong bumili makita kung gaano din kaganda. So, buksan natin para maano natin. Check natin yung loob. So, ayan. So, yan ang laman. Nakapack pa siya sa styrofoam na binalot siya para protection. So, hindi siya yung typical na nakabox lang. So, ito, yung head unit itself na na flashlight. So, buksan natin. So, ayan. Nandito na sa loob pala yung battery. So, pag binili mo to, may kasama na siyang battery na 5,000 milliamperes. mAh, 3.7 volts. So, ayan. Malaki siya. Ayan. Tingnan natin. So, makikita natin dito may mga rubber gasket. So, ito pala yung nagsisil siguro para hindi pumasok yung tubig sa loob. Kaya, pwede siya sa underwater. So, next, meron siyang kasamang charger, no? So, yung battery nun ay rechargeable. So, may charger, may kasama ding USB cable para pag charge. So, bali type C na siya. So, ayan, dito natin ilalagay yung ating baterya. So, unit, USB cable, charger. Tapos, yung manual, at saka yung tali. Tali yan, mga kasama. Tsaka may extra spare na gasket or yung rubber na pang seal. So, yan ang laman niya. So, bali, ito yung package na mabibili mo. So, nasa 1,000 plus to Nasa 1,000 plus. So, i-post ko na lang yung Shopee store na pinagbilihan ko para at least paano makakuha kayo ng discounted price kasi parang naka-sale to. Siguro mga nasa 1,100 to. Kung hindi ako nagkakamali o mas mababa pa. So, galing pa to ng China. Iniantay ko lang ng mga 1 week. Ayan.
So, tetestingin natin to sa labas para makita natin kung gaano ka tibay yung ano natin, yung flashlight na kinuha natin. Ang kulay pala nito, kulay dilaw Ayan. Kasi mas maganda yung dilaw na flashlight pag nag-overhauling. Kasi nakikita mo at hindi siya nagbe-blend doon sa usok lang. So, pag gumamit ka ng dilaw na flashlight, makikita mo talaga, hindi yung puro puti lang din. So, medyo mabigat din to. Mabigat. Pwede rin pamukpok. Ayan So, magandang klase. So, hopefully, magtagal sa atin ng magamit natin ng sulit yung 1,000 plus na binayaran natin. So, ayan mga kasama, magaganda So, sa mga kapwa ko bumbero dyan, mga kasama nating volunteer, yung mga kasama natin sa Bureau of Fire dyan, kung gusto ninyong bumili ng flashlight na magtatagal, tingin ko ito, pwede to kasi mabigat. Hindi siya yung pipitsugin lang na na basta-basta lang na flashlight. So, testingin natin mamaya sa labas kung gaano kaliwanag siya para makita natin kung functional ba tong na bili natin. So guys, tara, testingin natin. So ayan guys, tetestingin natin dito sa loob ng bahay yung nabili nating flashlight kasi medyo maliwanag sa labas, maraming ilaw. So dito sa loob, tetestingin natin kung gaano kaliwanag. So ito yung high. Yan. Ito yung low. Ito yung pang flash or nagbi-blink. So, tatlong variation ng ilaw. So, yan, off. So, yan, ang pinakamalakas, mahina, tsaka pag blink o parang nag-hazard, off. So, by the way, guys, yung ilaw niya, naka-fix na siya ng ganyan. Hindi na siya na-zoom or na-zoom in, zoom out na para mag-wide yung range ng ilaw niya. So, yan. Kulay dilaw yan, pero sa video ko parang kulay puti, pero dilaw ho yung kulay niya. So, yun lang guys. Sana makatulong to sa mga kapwa ko bumbero na nahihirapang mapping, lalo na pag madilim, o nahihirapang mag-overhauling. Salamat!